Magandang umaga. Uh, just past midnight, 18 minutes up at 18 minutes after dark. 0:18 dark 30. 0:18 dark. Dark 18. Okay? So ngayon, ang balita natin is very concerned lang ako sapagkat po ay balita kasi kanina, siyempre sinabi kasi ni Amy Marcos na i-appoint ngayong Monday si Boying Rimulya bilang ombudsman. Pero hindi pa pala, fake news pa pala. So para unahin, bago ko sasabihin ipresenta ko muna yung balita kay Amy Marcos. Ito po yung balita ni Amy. Siyempre, hindi ko alam kung paano nakuryente. Nakuryente, mukhang nakuryente si Madam Amy rito. So, yan po ang nangyari. So, anyway, be that as it may, ito po yung balita ni Madam Amy. Sorry. Amy claims DOJ's Remulla to be appointed ombudsman on Monday. Yung Monday yun, ito ngayong araw. October 5 kasi siya nagbalita. So, October 6 yun. Senator Amy Marcos on Sunday revealed that Justice Secretary Boying Remulla is set to be appointed as ombudsman on Monday, October 6. In a statement, Marcos said the planned appointment deals another blow to justice and accountability in the country. Sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman, said Marcos. Tunay ngang kulay, itim pa rin ang kulay ng bayan, nagluluksa na nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pilit wasakin ng politika at kalapastangan sa konstitusyon, she added. So Marcos earlier filed a complaint against Remulla in connection with the turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court, but the Office of the Ombudsman dismissed it. Marcos was repeatedly clashed with their brother, President Ferdinand Marcos Jr., while remaining allied with Vice President Sara Duterte, accused Remulla of pressuring acting Ombudsman Dante Vargas to dismiss her complaint. Davao City Acting Mayor Basti Duterte later filed similar complaints against Remulla, several cabinet officials, and senior police officers over the arrest of the former president. The complaint accuses them of kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion, and usurpation of judicial functions, among other offenses. Marcos warned that Remulla's appointment would erode the credibility of the Ombudsman's office. Isang sabilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. So anyway, the fears of Amy is over. Kasi po, nag-anunsyo po yung spokesgirl o spokeswoman ng Supreme Court na si Attorney Camille Ting na hindi po totoo yun kasi hindi pa nagsimula ang pagpili ng shortlist. Kung si shortlist, pinapagbuto-butuhan ng magbuto-buto po yung mga member ng o kasapi ng Judicial and Bar Council na kung saan ang ex-officio chairman dyan ay yung Supreme Court Chief Justice at saka yung iba may mga member niya na former Justice, may mga teachers, professors ng College of Law, may mga may mga membro galing sa private sectors at saka yung mga memberships nito ay maasahan din siguro natin to. Siyempre pinili din sila eh. Tapos ang Justice Committee Chairman ng House of Representatives o di kay Senate ang maghalinhinan na papasok dyan. So sa ngayon, si Kiko Pangilinan ang bubuto para sa Senado. So ito, tingnan ko sino mga members. Yung members ay Secretary of Justice pero hindi na siya pwedeng bumuto kasi kandidato siya.
So representatives from Congress typically includes chairperson of the House Committee on Justice or the Senate Committee on Justice. The regular members, representative of the Integrated Bar of the Philippines. Yon. Ang kasalukuyang representative ay si Attorney Maria Milagros Fernan Cayosa. Asawa ito ng Attorney Cayosata. Representative from the Academ, law professor, si Dean Jose Midas si Dean Jose Midas P. Marquez. Ano po ito ni Judge Marquez? Justice Marquez. Tapos retired Supreme Court Justice Representatives, Justice Angelina Sandoval Gutierrez. Representative from the private sector, Attorney Jose Vemieja, appointed in July 2024. These members are tasked with screening and recommending nominees for judicial appointments to the President. So ngayon, October 25 po yung last day ng 90 days kasi sa ilalim po ng konstitusyon natin, kailangan po 90 days lamang po ang kumula na kailan nagbakante, kailangan 90 days lamang mapili ng shortlist kasi doon mag-appoint yung Pangulo ng Pilipinas. So, ang last day, I suppose, is October 25. So, supposedly, dahil bago nang pumasok si Kiko Pangilinan, malamang aabot ito hanggang October 25 ang pagpipili-pili nila. So yun lamang po ang ating balita at para lang sabihin natin. Pero kung ako tanongin nyo, anong opinion ko kay Remulla? Sabi nga ni Abisja mahirap sila pigilan, Sir Totok, kasi nga isa rin itong katulisan siguro at kasinong kasunduhan parang bayad naman o ibig sabihin saradong bata kasi ni BBM si Remulla. Pero kung ako naman tanongin mo, let us talk about the qualifications si Boying Remulla. Pag sinabi kong qualification na pag-usapan natin na tunay, kailangan po ikaw ay patas. Number one. Sa may complaint, halimbawa, magreklamo tayo laban kay mga congressman, mga senator, magiging patas kaya siya. Sa dami niyang naging kaibigan, politiko kasi siya. So, kung ako tanongin nyo, the fact na politiko ang isang tao, that should be a red flag. Hindi na siya dapat kwalipikado sa tanong kung magiging patas ba siya o hindi. Kasi kapag background mo politician ka, sigurado alam mo naman ugali ng politiko, ibigay dito, bigay doon, lahat ng mga pagbigyan. Yan ang ugali ng politiko kasi gusto niya lahat ng buto makukuha So, in that department, I beg your pardon, Mr. Boying Remulla, kontra ako. If ever I will be if I have the power to choose, I will reject you. So sa punto di vista ko magiging patas siya. Number 2, so yan po ang pagiging patas niya, diyan papasok yung tinatag nating na cold neutrality of the judge. Next, number 2, no? Ang competence. Ibig sabihin competence, yung mental acumen niya. Ay siya ba'y edukado? Sapat bang edukasyon niya para ipatupad yung trabaho ng ombudsman? Ang problema sa kanya, being a graduate of the College of Law sa University of the Philippines, Doctor of Jurisprudence rin siya, ay sapat ba yan? Well, kung ako tanongin nyo, sa biglang tingin, pwede mo sabihin na may kakayahan siya sa pagdating sa utak. Kasi aral naman siya pag-aabogasiya. Pero nakita naman natin po yung kanyang performance bilang Justice Secretary. Marami po siyang kapalpakan na nakikita ko na pagdating sa kung ano ba talaga ang dapat gagawin. Unang kapalpakan niya is
hindi niya mai-resolba yung pag-apply kung anong batas, paano pagpapatupad ng batas patungkol sa pag-aresto o hulihin ba o hindi si Duterte papunta, dadalhin na sa The Hague. So hindi nga niya sinaalang-alang ang batas na Republic Act 9851. Iyan po yung tinatawag natin na Human Rights Act natin, na kung saan meron ding nakalagay dyan na provision na kailangan bansa natin ang magsampa ng kaso kung mayroong crime against humanity. Pero yung bansa natin ay hindi na pwede magsampa ng kaso sa kasakali merong isang opisina na international na nag-umpisa na ng investigasyon o nagpalabas na ng warrant of arrest laban sa isang tao na dapat sampahan ng kaso sa Pilipinas. So, talk about Duterte. During that time, kailangan man nakalagay sa batas na Republic Act 9851 na dapat yung international body na yan ay dapat kasapi ang Pilipinas. So, first, dito pa lang siya, pumalpak na siya. Hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. So, ibig sabihin, yung international law ng ICC na pagpalabas ng warrant of arrest ay hindi pwedeng tuparin, hindi pwedeng pagbigyan ni Remulla. Ibig sabihin po, nilabag ni Remulla ang batas. At dahil ginawa niya na nilabag ang batas, nagkasala siya sa tinatawag na krimen na illegal arrest. Kasi hindi naman arestuhin ni Nicolas Torre yung kung wala siyang utos. Illegal arrest at saka nung dinitain nila, illegal arbitrary detention. At hindi naman nila dineliver sa hindi naman nila kinasuhan sa Pilipinas. Dapat kasuhan na sa Pilipinas. Walang kaso sinampa. Sinakay ng eroplano, pinalipad. So that makes sense na hindi niya alam paano pagpapatupad ng batas. Pag hindi niya alam paano pagpapatupad ng batas, hindi siya kwalipikado maging ombudsman. Kung ako tanongin niyo, ano ba dapat pagpapatupad yon? Ang pagpapatupad yon, ganito yan. Unang-una, nagdesisyon siya kung may batas tayo, Republic Act 9851. Pati si BBM dito, impeachable offense ito ni BBM dahil hindi nila pinatupad ang Republic Act 9851. Ang Republic Act 9851 po ay nagsasabi na mayroon tayong sariling batas na crime against humanity na dapat kasuhan ng ating bansa, ating pamahalaan. The fact na hindi kinasuhan ni Bongbong at ni Remulla si Duterte dito sa Pilipinas, yun po ay pwedeng magamit na sabihin natin ignorance of the law itong si Boying Remulla, kaya hindi siya pwede gagawing ombudsman. Sinasabi pa naman sa Article 3 ng Civil Code of the Philippines, ignorantia leges non excusat. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, ibig sabihin, hindi pwedeng i-ignore ni Boying Remulla, being the Secretary of Justice, dapat hindi niya binitawan si Duterte. Dapat nagsimula siya ng kaso ng crime against humanity at sinampa niya ng kaso si Duterte, sila ni Bato, lahat po ng involved yan. Kasi po nakalagay sa batas na yan, wala pong immunity yan kahit presidente pwedeng kasuhan ng crime against humanity sa ating lokal na batas. Sa lokal natin na batas, 20 years po ang kulong ng paglabag sa crime against humanity. So the fact na hindi kinasuhan ni Boying ay inignore niya yung hindi niya ba alam ang batas ng Republic Act 9851? Kung gano'n, hindi siya pwede kwalipikado magiging ombudsman. So, yan ang gagawin ko. Magsusulat po ako sa Judicial and Bar Council at i-express ko ang aking opposition dyan. I will do it this week. Next, ang isang problema niya, yung hindi na nga niya kinasuhan, ay nilabag niya at binigay pa sa The Hague si Duterte, labag sa batas natin na Republic Act 9851. Ang katwiran niya, ginagamit niya kasi mayroong
Interpol, International Police, hindi po pwede makialam ang police, international police diyan. Kahit sabihin natin na nakiusap ang ICC sa International Police. Unang-una, walang jurisdiction international police mag-aresto sa atin. Kasi pag umaresto sila, pwede silang arestuhin ng illegal arrest. Yan ang hindi pinatupad ni Boying Rimulya. So, ang dapat na ginawa niya, kung talagang susunod siya sa batas, susundin niya ang inuutos ng Article 51 ng Rome Statute na nagsasabi na kung mag-aresto, pwedeng may utos na dalhin sa local na court ang inaaresto. So dapat dinala nila si Duterte sa pinakamalapit na korte, which was Pasay City Regional Trial Court. At yun ang mag-utos kung ipadala si Duterte sa kaagad-agad sa ICC o hindi. At titingnan ng korte natin kung nalabag ba ang karapatan ni Mr. Duterte o hindi. Hindi nila ginawa. So that makes their violation talaga nagkaroon na talagang may criminal act ang ginawa nila. So halata naman po na ang kanilang intention ay palabasin si Duterte. So may bad faith na. Kasi gusto lang palabasin, ang target talaga nila, political ang kanilang target. Political enemy kasi si Duterte. Kasi sigurado sila na kapag nandito si Duterte, mahirapan ang grupong bongbong na manalo na naman ng eleksyon pagka-presidente sa 2028. O di kaya, kung andito si Duterte nung eleksyon ng Senado, malamang mas maraming mga tao ni Duterte nanalo sa pagkasenado. So, yan po ang mga rason kung bakit kumukontra ako kay Boying Rimulya. Next is, may record na po siya na hindi siya fair at hindi siya maasahan na magiging magserbisyo sa bayan. Kasi unang-una, ang requirement po sa pagserbisyo sa bayan bilang ombudsman ka ay public office is a public trust. So how can the public trust him kung may record siya na yung anak niya na nahuli ng PIDEA na nag-order at tumanggap ng hashish o marijuana mula sa abroad ay mabilis na pinatakbo ang kaso tapos hindi siya nag-resign. Dapat nag-resign siya kasi akala mo naman ganito yung kasimple. Ang Department of Justice po ay pinangunguluhan ng Department of Justice Secretary. Tapos ang sa tao mo sa baba, yung mga fiscal, mga prosecutor. Siyempre, kung tumatayo ang prosecutor, nire-representa ang Department of Justice. At ikaw ay Department of Justice. Tapos ang anak mo kinasuhan ng Department of Justice, so may conflict of interest. Hindi siya nag-resign. So, ibig sabihin nun, that is a point against him na hindi siya dapat ipipiliin. Kasi magiging may tendency siya na to favor his relatives or close allies in the performance of the duties and functions of the ombudsman. So, ganun ang mga ground ko na ilalabas laban sa kanya. Well, yung iba pa ay na-demonstrate ko naman na lahat ng mga sinasabi niya, hindi naman siya kagalingang abogado. Kumbaga, he is not a kind of a lawyer who I can see as a legal luminary. Kulang siya. Pasensya na, Boying, wala akong believe sa iyo bilang abogado. So, ano pang pwede natin mai-cite sa kanya? O itong bend the law, bakit mo ibe-bend ang law? O, napakinggan ko sa kanyang programa sa sa executive session, hindi naman 'yan violation of the law, bend the law. He is trying to extract ang kanyang mga kakampi na abogado rin, kinampihan din siya. Rule of equity daw, hindi naman daw violation yung pag-bend the law. Ay nako, kahit anong pang sabihin ninyo, the law is always the law. Dura lex sed lex. Tapos sinabihan mo na nag-umuo ka doon, inamin mo na naman na inayunan mo si Tulfo sa issue na that the law can the law be bent. O, yan ang mga kwan ko. Well, aside from Boying Rimulya, i-anunsyo ko na rin, magsasampa po ako ng opposition din laban kay Presiding Justice ng Sandigan Bayan na si Geraldine Faith Econg.
sa kanyang record na pag-absuelto kay Bong Revilla despite the strong evidence to the contrary na dapat iko-convict si Bong Revilla noon. Akalain mo naman na patunayan na yung PDAP ni Bong Revilla ay ibinigay ng implementing agencies ng gobyerno sa kumpanya ni Napoles. So, pag naibigay, anong presumption? May utos si Bong na ibibigay. So ngayon, pagtanaw, talaga bang may utos si Bong? Kasi kailangan dyan ay proof beyond reasonable doubt. Ipinakita nga ng ebidensya, siyempre magdedepensa rin taga-opisina. Sila ni Dennis Cunana. Pinakita lang sulat. Ang depensa naman ni Bong, sulat nga yan, pero hindi ko perma yan. So, ang depensa niya ngayon, hindi niya perma yun. At ang napatunayan daw niya, nagpresenta siya ng NBI agent na tumistigo na hindi daw niya perma yun, kundi perma ng ibang tao. At idiniin niya na perma daw yun ng kanyang chief of staff na si attorney Richard Cambe. Namatay na lang ang mama sa loob ng kulungan, no? Na COVID ata yun, pinapatay ata yun ni Bantag. So anyway, kung dininay man niya, ang tanong naman, bakit sa loob ng 6 na taon, pwede ba mangyari na pipikiin every year? Ang nilalabas na pera katubing pipirma ka, 20 million, 40 billion. Is that so? Hindi mo chine-check ang pera mo? So in other words, iyan pong indikasyon na tinatag na Solomonic wisdom sa ugali ng tao ay hindi pwede mangyari na hindi alam ni Bong Revilla na hindi niya pinarelease ang pera. Sa loob ng 6 na taon nangyari. At ang halaga ng bawat release ay minus yan 20 million. Yan ang unang ebidensya ko na sinasabi na dapat guilty. Tapos si Geraldine Faith Econg na justice ay inakwit niya, hindi daw yun ebidensya. Kulang daw ebidensya. Pinaniwalaan ni Geraldine Faith Econg na ang yung pirma ay peke. So what? Kasi Huda kahit peke. Kasi ang problema kay Geraldine Faith Econg, hindi nila dinesisyonan, hindi nila hinanap ang dahilan para nila mapatunayan na ang pagpikit ng pirma ay hindi ginawa ni Bong Revilla. Kasi pwede rin gagawin ni Bong Revilla, sarili niyang pirma, pipikiin niya. You can forge your own signature. Hindi walang desisyon na gano'n na hindi ka na-forge. Okay, na hindi siya nag-forge. Next is, kahit pinorge pa ni Attorney Richard Cambion, pwede pa rin yun mangyari na siya pa rin yun ang authority nagbigay. Kasi kung halimbawa, binigyan niya ng authority, ulit-ulit, ginawa, hinayaan niya, yung the act of silence is the act of consenting. So, ibig sabihin, he consented to, parang ginawa niya ng SPA, Special Power of Attorney, na may diniligate niya, may authority si Attorney Richard Cambi para pumirma para sa kanya. So, sapat ang ebidensya na siya ang nag-utos. Kasi yung ebidensya naman kung ang ginawa nila nang binigay kay Janet Napoles, ang ginawa ni Janet Napoles, hinati ang pera, binigay kay Bong Revilla ang iba, at ang iba'y binulsa niya at binigay sa mga opisyal ng mga kung sino-sinong pagbigyan para matapos ang transaksyon. Ang ginawa naman isa pang ginawa ni Janet Napoles ay gumawa siya ng peke na mga perma para mapatunayan na napunta sa taong beneficiary ang mga pera ni Bong Revilla. So, ganun ang ginawa niya. So, nevertheless, napatunayan ng mga peke yun kasi pinresenta ng Office of the Ombudsman ang lahat ng mga beneficiary nagsalita, hindi namin natanggap yun. Hindi namin natanggap yun. At dahil sa ganon, na-establish na yung pera ay napunta sa wala. Pero anong ginawa? Inabsuelto pa rin ni Geraldine Faith Econg. At sinabi niya ay, akalain mo, in addition to that, may iba pang ebidensya na which made the decision of Geraldine Faith Econg as revolting to conscience. Anong ginawa niya? Meron pang ebidensya na AMLAC. Nagpalabas ng report ng AMLAC na sa lahat ng account numbers ni Bong Revilla, ng kanyang asawa na si Lani Revilla, ng kanyang mga anak,
ay nagkakaroon na dideposituhan sa tuwing makatanggap, makarelease ng pera si Janet Napoles sa kanila. So, yan ang isang ebidensya. Walang ebidensya kung meron nangyaring ganon, nasa burden na ngayon. Problema na obligasyon ni Bong Revilla magpapatunay na yung dineposito na nagkasabay pa sa panahon ng pag-release ng pera ay nanggaling sa tama. Hindi niya nabigyan ng ebidensya na nanggaling sa tama. Therefore, dapat the presumption of evidence is that all those monies na na-deposit must have come from the packets of Janet Napoles. So, may isa pang inisip ko kung ano pang ibang issue na pwede. So, basta yung iyon ang sitwasyon, tsaka yung the fact na sina-establish din sa kanilang paghearing na ang lahat ng pera, walang perang naibigay direkta kay Bong Revilla. Yun naman ay sinight ni Presiding Justice Geraldine Faith Econg na hindi guilty si Bong Revilla. Pero ang lahat ng pera na-establish na binigay lahat kay Attorney Richard Cambe. At ang katotohanan ng buhay diyan, binigay din ni Richard Cambe kay Bong Revilla. So wala lang resibo na ipakita. Siyempre, sino man magnanakaw magbigay ng resibo na ipakita para patunayan na kay Bong Revilla napunta. So, ang ating nakikita dyan ay circumstantial evidence na ibinigay talaga ni Richard Cambe. Number one, hindi naman yumaman si Richard Cambe. Number two, sa tuwing magbigay kay Richard Cambe ng certain amounts na sa testimonya ni Ben Harloy ay nagkakadeposito sa mga bank accounts ni mga anak ni Revilla, kay Revilla o kay Lani. So, iyan po ang mga shortcut ko na pagkwento sa inyo na despite that evidence na kung ako tanungin mo ay proof beyond reasonable doubt na siya ang kumamkam ng pera o gumamgam ng pera, ay inakwit pa rin ni Geraldine Faith Econg. Kaya dapat kong iprotestahan ito si Geraldine Faith Econg. Ang problema sa kanya, she is proven to be a woman of disrepute. Ang balita ko nga doon, no? Pwede mong itanggi ito, Geraldine Faith Econg, na 200 million ang tinanggap mo kapalit ng pag-acquit. At ang isa pang mali niya, bakit niya inutusan si Bong Revilla na ibalik ang 124,500,000 kung hindi siya guilty? Kung hindi siya guilty, dapat hindi mo siya utusan na ibalik ang pera. So, yun lamang po ang aking masabi. Kaya, pasalamat tayo at hindi po totoo. Kinlaro ni Attorney Camille Ting, spokeswoman ng Supreme Court, na hindi pa natapos ang proseso sa pagpili sa ombudsman at wala pa yung sinasabi na shortlist. Okay. So, magandang umaga po sa lahat. Cassandra Daisy, kaya nagmumulto si Revilla for the rest of his life. Jello M. BBM and his crony should resign and makulong dapat. Bob Johnson. Migo, kyo dakungan. Anong ibig sabihin ng kyo dakungan? Josie Mangadap. Yes po. Okay. Tuwang-tuwa siya. Hindi pala totoo. Jello M. Tama. Kasuhan si BP at para sure na sila sa 2028, puro politics at puro tuloy ang nakaw. Ganun ang gagawin nila sa totoo lang. Kasi alanganin sila sa impeachment. So kakasuhan na lang nila. Malversation. So paano makaso na malversation? Hindi ko ma-imagine. Kung ang Mary Grace Piatos lang ang ebidensya, hindi naman kasi unang-unang confidential fund yun. At required yun kapag confidential fund, confidential din, inventuhan din ang resibo para hindi malalaman kung sino tumanggap. Si Mercado Cathy, Dr. Toto Kausing, good evening. Agree with you. Salamat po. Jello M, I support Duterte. But ayan talaga, tama, kasuhan sa Pinas at hindi sa dayuhan. Ano pa bang kinatatakutan nila kay PRRD? Mas maganda nga dito sa Pilipinas ang kasuhan. Ang problema, hindi nila ginawa. So, BBM, by not doing that, can be impeached. So, Mercy Narbasa Suzuki,
walang kwentang ombudsman si Remulla. Ah, aking sak ano, aking sakali dahil wala talaga siyang alam sa batas. Pera lang ang pinapaandar lang niya para puro kasamaan ang nasa isip at pagnanakaw sa kaban ng bayan. So Lipiyo po official, sila po may kaso sa Duterte. Ubos yan ang magiging president pag magiging president si Sara. Amuyong, kawawang Pilipinas, kawawang mga Pilipino, ginagago na lang tayo ng gobyerno. Tapos, Jupao Gasol, salot, Dok Toto. Dave Dambrick, hello po, attorney. More power po sa programa mo. Salamat po. Lee Chin, good evening po, attorney Toto Housing. Like dan po. Salamat po. Fernando Distajo, kung subong Toto, tirador, nakalimutan na. Tapos Geraldine Emperador, Sir Toto, ang isang problema pa po ay na si Gibo Browner, Anyo ay mga amboys, mga American tuta. Hirham Serbo, sigurado naambunan ng pera si Ping at sa Soto galing kay Tambaloslos last election. Amical ni Attorney Toto, for me, you're one of the living heroes today. Salamat po. Danilo Thailand, naimbag Rabi, Dr. Engineer Toto, Housing and Family. Danilo Thailand, naimbag bigat. Kada kayo amin, mga kabsat ko. Kasama na si Chubby Chingson na gusto nang ikodita gusto nang mag-people power. Merham Serbo, magkano kaya natanggap ni Ping at Soto last election? Amical niya, blessed midnight, Attorney Toto. Watching from Dait. Matutulog na sana ako pero parang live ka kaya bumati ako. Salamat po at amical niya. Maray na aga sa mga taga Bicol. Fernando Distajo, ang problema dyan, Toto, tirador baka nabayaran na ng milyon ang anak ng milyon ng na pasok si Remulla. So, abis dya, mahirap sila pigilin, Sir Toto, kasi nga isa rin itong kapulisan at kasundaluhan ay patong sa parang bayad naman. Okay? Sino pa? Tapos si Cassandra Desi, kaya minumulto si Revilla for the rest of his life. Jelo M, PBBM and his cronies should resign and bakulong dapat. Jelo M ulit. Question, ano pa ba ang latest sa PCGG, PDEA? Yung parang display na lang. Yan, titingnan natin yung yung nahuli ng ng PDEA. Jolly Lopez, doon sa Pangasinan ata yun. Bantag malaya pa rin until galaw-galaw. Hanggang ngayon si Bantag hindi pa na-aresto. So, with that, my friends, lovers, ladies and gentlemen, ay magpaalam ako pero humingi ko ng payo sa mga team replay. Please huwag niyo po i-skip ang ads. Para kikita naman ako, paki-like, paki-share, at para naman dadami pa yung mag-like. Alam nyo, kung aabot ng 10 million ang subscribers ko, pwede na natin kunin ang presidency. Mananalo tayo. Sigurado ako. At kung mananalo ako, kayo ang panalo. Pagkat gagawin ko, ang mga tao na mismo magiging judge sa mga korte, tao rin sa piskalya, at tao rin sa ombudsman. Maraming salamat po. Julie Lopez, Bantag, Balaya, Berada 808, malaki utang na loob ni kay Tamba dahil sa bigay ni Tamba during election. Bing Mili, dapat snap election na lang tayo at mana-mana ang bilangan. Ang problema, ayaw magpa-snap election ni BBM . Jello, tama. Don't skip ads. Salamat po. Sarat Tabalaw Hambelton. Maraming salamat po. Dan Attorney for share and like. Salamat po sa lahat. Ito po inyong kaibigan sa
sa social media. Ang trabaho natin, ang mission natin ay para mabigyan ng liwanag sa kaisipan ng mga Pilipino at para naman maayos na silang bumuto pagdating ng